Anya, wa sila kita. Naa si Mickey Mouse, naa si Hello Kitty. Unsa na? Kanang BEIS. Diba? Gina-require mo na BEIS. Anak po ko sa pagsulod na ako. Dito man to sa Davao. So, gitawag na ako. Anak ko, sir, DepEd Secretary, RD, ARD, mga picture, mga one by one. ARD, SDS, ASDS, division, principal, kinsa ang mga teacher, daghan kayo pamilip dito nga, abot kinsay mo basa? Kinsay mo basa sa BEIS? Panguntanan ako siya, anak ko, sir, gabutang magkaani siya gi-require sa division. Sige, anak ko. Lagi. Gi-require man. Anak ko, pero unsay purpose? Unsay purpose nila? Unsa? Gi-require man, ma'am. Nakakuhaan ko, basing lang siya kadungog sa purpose ng word niya, anak ko. Unsay hinungdan? Unsay purpose? Di lang gud ta mga suko, oy. Taga-division tingali ni ay. Sa purpose? Kay katulong pangutana, yan na siya kay gi-requirement, ma'am. Imagine, wala na lang manggani hinungdan. Atua pang pabuhaton ang maestro. O sa kadaghan-daghan atong mga giprint niya, nga unsa pa to niya, gipapilit niya dito niya, wa ka kibalukin sa mo basa. Sigurado ko, ang estudyante, dili gito mo basa ato, oy. O niya, yes, na-meet na ko si Mickey Mouse, si Hello Kitty. Kini. Di na lang kumusulti asa ang eskwelahan, ha? Pagsulod na ako, na dito sa tunga, ang picture, di ba? Ginoo. Pero kato iya, ha, walay Ginoo. Na dito, ang picture ni President Rodrigo Duterte. Salud ko, yan ako, ma'am, kanang nahuman naman na iyahang termino, ma'am. Walay binuang. Tinood, kay gatudlo man katao kinsa ang mga presidente, di ba? So matudlo ta kinsa incumbent. Diningon ko, ma'am, human naman na iyang termino, ma'am. Ma'am, uy, bag-una biya mi, ma'am. Anak ko, di biya ko si Lini, ma'am. Sinday Sara biya ko. Yan na siya, idol, manggod kaayo na ko na siya. Uy, idol! Kanya di ninyo palimpyuhan ang mga pader nga naing anak. Kaya wala may standard. Di man siya regulated. Sorry. Thank you. Please take your seats. Ladies and gentlemen, mga kababayan, assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyo lahat. Unahon ako ang mga pagpasalamat. Una, ang personal na pagpasalamat sa ato ang governor, sa ato ang vice governor o sa katibukan nga provincial local government unit sa ilahang pagdawat sa amua nga dinhi nato ipahigayon ang kick-off sa National Teachers Month. Daghan kaayong salamat.
ikaduha nga pagpasalamat, personal gihapon, ang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan sa tabang ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, ug sa boto ninyo kanako sa nilabay nga piniliay. Daghan kaayong salamat, mga kaigsuunan kong bulanon. Ikatulong pagpasalamat gikan niya ang iyahang pagpasalamat sa inyong tabang, sa iyahang kadaugan, ug ang inyong suporta sa iyahang 8-point socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas. Ginapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyahang mainiton nga pagtimbaya kaninyo og Happy National Teachers Month. Og ang katapusang pagpasalamat mao ang gikan sa amoang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kayo miugutang nakabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makatrabaho sa ato ang gobyerno. Ang amoang pasalamat sa suporta ninyo unom katuig sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte gikan sa amoang pamilya. Ang pagpasalamat kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo. Ug ako apong pagpasalamat sa ato ang mga partners sa National Teachers Month Council nga nagtabang kanato para mabuhat ang ato ang kick-off karong adlaw dinhi September 5 sa Bohol, led by Metrobank Foundation, by Sir Sobre Peña, ug ang tanan miyembro sa National Teachers Month Council. Ang amoang pagpasalamat gikan sila sa private sector ug nagtabang sa Department of Education para sa ato ang programa karong buntag. Daghan salamat sa ilaha. I stand before you today as we gather to begin National Teachers Month, feeling incredibly humbled and encouraged by the personal encounters that have shaped my respect for teachers. You probably already know that my family on both sides has been in the teaching profession for generations. Teachers built the foundation of who I am as a Filipino in many ways. Ang ako ang mama, teacher siya kaniadto sa high school, typing class. Doon na pa'y typing class sa kaniadto, the brown fox jumped over the, kana siya. Wala naman ko kaabot sa typing class. Kaya pag-abot na ako og high school, computer classes na amoa. Pero naka-check ko og mga exam sa ako ang mama. Nagtudlo siya og Rizal, Banking and Commerce, og typing class sa high school. Mao nang tig-check ko kaniadto. Og di gani masabtan ang sulat, check na, dili na siya mali. Diba? Alam nga naman, palisdan pa na ako ang kaugalingon. Unsa ni ma? Unsa man ni? Check na diretso. Ang amuang eskwelahan kaniadto, doon na siya college department. So pag moagi ko sa college department, makita na ko ang mga estudyante sa ako ang mama. Elementary pa man ko ato, no? So na ako sa mga 9, 10. 7, 8. Kay nihunong og tudlo ako ang mama, 9 years old ko kay nabuntis siya sa amo ang kamanghuran. So na ako sa mga 7 years old, 8 years old, naga-check ko og papel. Pag moagi ko sa college department, makita na ako sila mo, dahil ko sila, ako lay istoryahan ninyo, okay na mo. I know I am not the only one who has absorbed the fundamental life principles of teachers. Many of us here who have become respected teachers, doctors, lawyers, business leaders, public servants, entrepreneurs,
and all other professionals nurtured our dreams with the help of a teacher. Many dreams started inside the classrooms. Many dreams were inspired by teachers. Isa nako didto, dako kaayo og tabang ang ako ang English teacher sa ako tuong high school ko. Tungod kay tong high school ko, na wili ko sa barkada. Grade school ko, okay pa. Pag-abot og high school, naila-ila na ako ang mga amigo, who are still my friends up to this day. And nawili ko sa barkada. And then, the school, the entire high school department thought na I needed intervention. So, ipadala ko sa guidance counseling. And giingnan ko nila nga you are an underachiever and we will implement an intervention plan for you. So gi-assignan ko og mentor, gi-assignan ko og English teacher na mentor. And then gi-istorya ko niya and then giingnan ko niya you have potential in writing. And then she said na let's practice, let's start, I will coach you. Unsaon mag-sulat, mag-essay writing. And she did that sa tibuok high school, sa tibuok 4th year na ako. Because that was when nag-intervene na ang eskwelahan sa ako ang pag-eskwela. So, gi-mentor ko niya, gitudluan ko niya. And then, she said, finally, you're ready? Do you want to join essay writing contests? So, ningon po ko nga, saon taman ma'am, wala naman ko'y mabuhat, kay inyuha naman kong gigapusan. Inyuha naman kong gibantayan, di naman ko kauban sa ako ang mga barkada. Gibutang ko nila sa honors class. Kanya ako ang mga barkada tanan to sa pika section. Ako lang nag-inusara dito. Ana siya, do you want to join? Yan ako. Wala na ko mabuhat. Mao naman na inyong gusto. So ni-appeal me og mga essay writing contest. And we did 2 sa gawas sa eskwelahan. Dili sa sulod sa eskwelahan. Sa mga inter-school na essay writing contest. And nidaog me, isa akong mentor. One, we won 2nd place. And then the other one, we won 3rd place. And she was so happy. Malipayon kayo ang ako ang maestra. Mas nalipay pa siya kontra sa ako Tinuod, walay binuang. Nalipay pa siya. And she was kanang gapanghambog sa iyahang mga kauban sa faculty na murag, I did that. Ako ang nagbuhat ana. Ako ang nagmold ana. Nga mudaog na siya. She was so happy. And then giingnan ako siya, you know, when you're young, bisan unsa ra man na imuhang masulti. Ni anak ko, ma'am, ayaw sa gyud kaayo og kalipay. Kay kibalo ka, anak baya ko og mayor. Ko mahadlok sad siguro na sila di ta padaugon, ma'am, no, pagbasa pa lang sa pangalan. But you know, ana siya na, well, ang contest man God, there were no names. Ako ara siyang gibinuangan. There were no names, only numbers. And then, ang kanto lang secretariat ang nahibalo kung unsay corresponding name sa number. And she's still there karon. Siya nagring imong phone. Boyfriend. My beloved boyfriend daw. Unsay corresponding name sa number. There were no names. But you know,
ana siya na, well, ang contest man God, there were no names. Ako ara siyang gibinuangan. There were no names, only numbers. And then, ang kanto lang secretariat ang nahibalo kung unsay corresponding name sa number. And she's still there karon. Siya nagring imong phone. Boyfriend. My beloved boyfriend daw. Okay na? Tubaga, uy, kay basin buwagan ka. Siya dagan ba kay dalaga diri o. Mailog unya na imo ang boyfriend. Teachers are the spark of inspiration in every classroom, the guiding light of countless possibilities and better futures, and the builders of our nation's dreams. Teachers have essentially helped build our country, and teachers will always be there as we move forward with our aspirations to see a stable, secure, peaceful, and strong motherland. We are a fascinating country with a rich history and culture. We have a strong, educated middle class. We have a young and vibrant labor force. For the most part, it is because of the teachers who labored, sacrificed, and dedicated their lives to ensuring that we are raising educated, learned, and skilled citizens. Beyond teaching, reading, writing, and numeracy, we are grateful for the life lessons you teach our children. Mao nang pirmig yung ko, magpahinumdum sa ato ang mga magtutudlo, pagda ako'y maistorya, nga always be kind sa inyuhang mga estudyante. Kay tungod, kung unsa na ang inyuhang isulti sa ilaha karon, mauna ang ilahang mahinumduman, pirmi. They do not remember the lessons. They do not remember the exams. They only remember kanang mga sakit nga mga words nga gisulti sa ilaha. So if you have the opportunity to talk to your learners, always be kind with your words and actions. Not too long ago, teachers played a crucial role in shaping the character of our learners. Hand in hand with parents and the community, teachers have inculcated in our children the values that have essentially formed our identity as Filipinos. Ang pagiging magalang, ang pagiging masinop, ang pagiging matulungin, ang pagiging mapagmahal, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos o kay Allah. Bakit mahalaga ang respeto sa kapwa? Bakit mahalaga ang pagtanggap natin sa iba sa kabila ng kanilang kalagayan, sa buhay, relihiyon, tribo o kasarian? Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Ano ang kahalagahan ng disiplina? Paano natin maipapakita na mahal natin ang ating bayan? These are just some of the values many of us learned in school from our teachers. Unfortunately, these have been sidestepped by some efforts supposedly to improve our curriculum. But with the revised K-10 curriculum, which we now call the Matatag curriculum, we are reintroducing good manners and right conduct for our learners. For many learners, GMRC may be something new and totally different, if not strange. We hope to once again make our schools and classroom places where learners can essentially acquire values to help them become better individuals.
This is crucial because our learners are growing up in a world that is increasingly violent, unsafe, and unfriendly to children. By imparting moral values to young Filipinos at a young age, we equip them with the tools necessary to make sound decisions as adults. And we entrust this to you, our beloved teachers. We know that our public school teachers have been burdened with many challenges that come with the profession. And it has been so since the 1940s. The Department of Education's Matatag agenda is not just a slogan. It is our roadmap to institutionalizing reforms within the department. This includes the protection of your rights and the promotion of your welfare. Many of our school teachers are overly stressed about their financial insecurities. This is why we are regularly engaging with the GSIS. We are looking to address your concerns over accrued interests or arrears of your loans. Naubo ko kay natulbaan ko, bantay bitawg dili ni ma-deliver ang promise diri sa GSIS. Kada bulan do na mi meeting sa GSIS to make sure nga tanan na amo ang gina-request sa ilaha nagalihok within their institution. The Department of Education is fully committed to enhancing your capacities. The initiatives for in-service teachers, training, and the continuous professional development program bears testimony to this. Under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., we have collaborated closely with the Department of Budget and Management, or DBM, to approve positions for 3,500 administrative officers and 1,500 PDOs to alleviate planning development officers to alleviate the administrative burden on our beloved teachers. And President Marcos, seeing the importance of this, DBM approved and released the AO11 and PDO1 positions. Soon you will be relieved of the administrative responsibilities that prevent you from focusing on enhancing our students' learning. Still, there's more to come with the vetted guidelines by both DBM and the Civil Service Commission. We are requesting a higher allocation for teaching overload pay. Ang ako ang ububa. Nagsugod niya siya before August 14, before Kadayawan sa Davao. Sugod niya siya. Tapos, Kadayawan sa Davao, sige, tulo ako ang sipon. Nagaubo ko, nagkonsulta ko sa ako ang amigo nga doktor. Anak ko, Dok, nahuman ako og TB. Nahuman ako og COVID, nahuman ako og pneumonia. Kung unsa naman gyud ning
unsa naman pud ning ubuhan ni og sipunan ni. Tapos tagaan ko niya og tambal. So that was August 14. September 5 na ta karon, no? Nagyapon ang ako ang ubo. Katong nilabay na adlaw. Yan ako sa ako ang amigo. Kibalo ka, lisod yun kaayo kung kusgan kaayo ang gabarang sa imuha ba kay wa gyud tambal. Walay tambal. Anya ang ako ang mutuo biya mig barang walay binuang. Anya ingani ang tubag sa ako ang amigo. Ana siya kibalo ka kana ang gabarang sa imuha taga Visayas na ba sila nagikusgan sa barang. Anya na ana siya nga. Ayan na po nito bagpod ko. Niya na ako asa dapit sa Visayas kay papangita tanibi kay ako siyang ipabarang pod. Niya na siya kanang mga isla nila sa Visayas. Mo ginay. Kabalo mo kada gawas na ako sa balay nagakaon kog luya. Ginaantos ko gud ng luya kay ingon nila makatabang daw sa ubo. Mo nang gipili namo nga diri ang kick-off sa National Teachers Month. Inami gipangita na mangkukulam diri sa inyo ha. Ako siyang pangutan, unsa magisala na ako nimo. Muna kay kuan manggod, imbis na mag-speech lang, daghan pa kayong istorya, daghan pa kayong istorya, muna musamot og karat ang tutunlan. We can never put a monetary value on your contributions to the country. Rest assured that we are committed to recognizing and compensating our teachers for their invaluable contributions. We will always advocate for teacher benefits as your champions. We have placed immense value on continuous learning, not just for our students, but for our educators. As we move towards a more resilient basic education sector, trainings on blended learning and tools to integrate technology in the classroom will ensure our educators are equipped with the tools they need to succeed. DepEd's vision is to provide innovative long-term solutions to basic education challenges. These initiatives are a testament to our understanding of your challenges and our determination to ensure you can focus on what you do best, teaching. As we start this month-long celebration, let me reiterate what I have already told you in the past. Malaki po ang respeto ko sa inyo. And I am humbled standing before your presence as I also stand with pride that I am tasked to lead Filipino professionals who are considered the bedrock of any society. Ang buong buwan na ito ay magsisilbing paalala sa inyong kahalagahan sa buhay ng bawat Pilipino at sa kinabukasan ng ating bansa. But please remember that the nation's gratitude and profound appreciation for our educators do not end on the last day of September. The Philippines has thrived not just because of its resources, but also because of individuals who have nurtured our most precious resource, the Filipino youth. Our nation owes an immense debt to its educators. Your resilience, especially in these challenging times, is extraordinary.
You are our children's mentors, guides, and sometimes their biggest cheerleaders. As we look to the future, we rely on our teachers to implement the Matatag curriculum effectively. The curriculum aims to revolutionize how we approach education in the Philippines. Matatag is a testament to our commitment to bolstering the foundation of our education system. Kataas ba ni? As we pilot this, pwede akoan lang na ipadala sa inyo ha. Skip na kayo kung tutunan. As we pilot this and gear up for a national rollout, the heart of its success lies with you, our educators. The success of our reform agenda is deeply linked to your dedication and the ability to adapt and embrace challenges. Kabalo mo usahay no, pagkahuman akong speech, makabasa ko og speech na di ko ganahan, mag-wild good ko sa sakyanan, tawagan ako ang mga speechwriter. Anak ko sa ilaha. Kamu daw, kamu daw basa sa inyong gisulat, ganahan ba mo? Maingon na dahil ko, hunungin na lagi na inyohang sigig inom kada gabi ba? Kaya bisan unsa na lang inyohang ginasulat. Mao lang gihapon. Magsige lang gihapon inom kada gabi. Mga batanon pa man. Napa indungag ko. Masahunan na po. Kanang sige gahatag o kanang duda na ko mo siguro na ginahiluan siguro ko nila ba. Anang ginapainom nila na tubig na ko. Every change we bring and every reform we initiate is only as substantial as our teachers believe in the potential. Mo ni ang ako ang example kaganina sa ako ang English teacher. At this point, allow me to recognize our private sector partners who have contributed to improving basic education in the Philippines. Among them is the Metrobank Foundation. Thank you for always supporting the department and constantly promoting education's value. We are grateful for your financial support, provision of school supplies and uniforms for learners from low-income families, and your funding for constructing and rehabilitating public school classrooms, libraries, and other facilities in your adopted school. Ako alang isa-isahon ang mga miyembro sa ato ang National Teachers Month Council, ang Metrobank Foundation, DILG, BDO Foundation, the Armed Forces of the Philippines, the Commission on Higher Education, the TESDA, GSIS, ato pa ba ni silang pasalamatan? GSIS, SISG na lang. SISG, mo tingali ng kuan ba, dili sila makigistorya sa mo. Sa Office of the Vice President Manggod, ang isa sa amo ang proyekto dito, ang kanang permanent office para sa Office of the Vice President. Kaya bisan asa ra Manggod mag-opisina ang Vice President kung asa niya gusto. So isa sa mo ang proyekto kana unya magsigimig istorya sa GSIS nga pwede ba maibaligya na ninyo ang Coconut Palace kay bao man mi na ginabaligya na ninyo, so mag government to government transfer na lang ta para sa mga musunod nga
Vice President, doon na sila yung opisina. Di sila pareho sa MUA, sa mga previous Vice President na ikaw pa'y mangita sa imuhang opisina. Kunya, luoy kayo ang mga career na mga employees sa Office of the Vice President. Kay mobalhin og Quezon City, kunya mobalhin na pod og Pasay City, kunya mobalhin na pod og Mandaluyong. Ang ilaha pong puy-anan magsigig balhin-balhin niya, malayo sila sa ilahang ginapili nga puy-anan. Nakadungog tingali ning SISG nga sige panlibak nila. Land Bank, maraming salamat. Home Development Mutual Fund, maraming salamat. SSS, PhilHealth, PhilPost, MMDA, Batu Balani Foundation, GMA Network, Smart Foundation, DLSU, Globe Telecom, and Philippine Business for Education. Daghang salamat kaninyong tanan. As I draw my message to a close, let us recognize our shared duty to cultivate an environment that champions lifelong learning and workforce development. The reforms introduced by the Matatag Agenda are not solely about embracing new curricula or innovative methodologies. They also create a space where our teachers feel genuinely appreciated, our students are inspired and empowered, and our nation can confidently march towards a more prosperous, competitive, and resilient future. To every teacher here and those across the archipelago, I wish you unparalleled rewards and satisfaction in your noble profession. Your impact extends beyond classroom walls and resonate deeply in the hearts and minds as those you guide. Nanapod ning classroom walls diri o. Isa ka semana na ni gilalisan ba? Kaya balo mo nga no, pag mag school visit manggod mi, so tong July last year, pag muadto mi sa isa ka lugar, school visit mi, sulod ko sa classroom. Unya, lain-lain magyud-good. Wala may standard good. Diba? So magdepende siya sa utok, sa maestra. Lain-lain ang ilahang ginabutang sa pader. Maluoy kung ka sa pader. Wala kong gabinuang ba? Kanang magsigig atake. Nga ngano limpyuhan ang pader. Kaya wala magod sila kita. Wala sila kaadto sa mga eskwelahan niya. Wala sila kita. Naa si Mickey Mouse, naa si Hello Kitty. Kung sana. Kanang BEIS. Diba? Gina-require mo na BEIS. Anak po ko sa pagsulod na ako. Dito man to sa Davao. So gitawag na ako. Anak ko, sir, DepEd Secretary, RD, ARD, mga picture, mga one by one. ARD, SDS, ASDS, Division, principal, kinsa ang mga teacher, daghan kayo pamilip dito nga, abot kinsay mo basa? Kinsay mo basa sa BEIS? Pakuntanan ako siya, anak ko, sir, gabutang magkaani, siya gi-require sa division. Sige, anak ko. Lagi. Gi-require man. Anak ko, pero unsay purpose? Unsay purpose nila? Gi-require man, ma'am. Nakakuhaan ko, basing wala lang siya kadungog
sa purpose ng word nga anak ko, unsay hinungdan, unsay purpose. Di lang gud ta mga suko, oy. Taga-division tingali ni ay. Unsa purpose? Kay katulong pangutana, yan na siya kay gi-requirement, ma'am. Imagine, wala na lang manggani hinungdan. Atoa pang pabuhaton ang maestro. O sa kadaghan-daghan atong mga giprint niya nga unsa pa to niya gipapilit niya dito niya wa ka kibalukin sa imong basa. Sigurado ko ang estudyante dili gito mo basa ato oy. Onya, yes, na-meet na ko si Mickey Mouse, si Hello Kitty. Kini. Di na lang kumusulti asa ang eskwelahan ha. Pagsulod na ako, na dito sa tunga ang picture, di ba? Ginoo. Anya. Pero kato iya walay Ginoo. Na dito ang picture ni President Rodrigo Duterte. Salud ko, yan ako, ma'am, kanang nahuman naman na iyahang termino, ma'am. Walay binuang. Tinood, kay gatudlo man kahataog kinsa ang mga presidente, di ba? So matudlo ta kinsa incumbent. Oh, diningon ko, ma'am, human naman na iyang termino, ma'am. Ma'am, uy, bag-una biya mi, ma'am. Anak ko, di biya ko si Lini, ma'am. Sinday Sara biya ko. Yan na siya, idol, manggod kaayo na ko na siya. Uy, idol! Kanya di ninyo palimpyuhan ang mga pader nga naing ana. Kaya wala may standard. Di man siya regulated. Magdepende man siya sa kuan lagi. Sa maestra. So kung unsay gusto sa maestra, mo yang butang. O pareho ana o. Anya magsige sila atake, Nya lamin kay sultian. Sus, ug nahibalo lang yun yung mga anti-Duterte nga ang naong ni PRD ako ang ipatanggal, di gini sila mga atake aning pagpatanggal. Lain-lain ng mga kuan. Napay mga naong sa politiko. Inabutang dito sa classroom. Wa na lang yung kumusulti nga isa sa mga rason nga ako gipatanggal na tungod ang mga naong sa politiko na dito sa classroom. Nakaanak yung ko ba, unsa man ni ginapamemorize sa maestra ang naong sa ilahang mayor? Ana, so limpyuhon sa nato. Limpyuhon sa nato ang ato ang mga classroom. So once again, your impact extends beyond classroom walls and resonates deeply in the hearts and minds of those you guide. To the rest of us, our role is clear. Stand alongside our teachers and offer support, understanding, encouragement, and respect. As we dedicate this month to our teachers, let us also take this as an opportunity for renewed commitment, growth, and positive change. Okay. So, maghatag na ko og good news. Oh, dili pa to good news. Mao lang to gisulat sa speechwriter na sa taas kayo. Unang-una, pag moadto mi sa eskwelahan, mag-school visit mi, ang trabaho nako mag-istorya sa mga estudyante. Muna mosulod ko sa classroom. Amuan ang kuhaon ng mga maestra, ako ang ipaistorya sa assistant secretary sa DepEd. Dito sa classroom mo naman ang maestra, mangutan ako, butan mo na si Ma'am Dili.
Way binuang, naagi bata nga moingon. Wala, ingon ko, be kind. Kay, kita baya no, mag-istorya ba? Baya ta sa ato ang mga maestra kaniadto, di ba? Kalain po kung kita ang maistoryahan. Susunyo mo, ingon gitong kanang mga estudyante niya, wag gito siya ayo, uy, grabe. Ihalag yung kung kasabaan pirmi. Di gani man libre og merienda. Ako pa'y man libre og merienda niya. So, isa sa mga ginareklamo pag mag-istorya na ang mga maestra dito, ang admin tasks lagi daw. Ang admin tasks. Kanya, nayuban mingon, ma'am, ngano mag-deworm pa man mi og mga bata, dili man mi mga barangay health worker, dili man mi mga nurse, dili man mi taga DOH, pero kami gyud ang mag-deworm sa ilaha. Yeah. Ngano magluto pa man mi sa school-based feeding program, nga di man mi kamao magluto, ma'am. Ang among giiskwilahan kay magtudlo man. Ang kanang gulayan sa barangay, ay gulayan sa paaralan, ma'am. Kami pa'y magtanom, kami pa'y alaga, kunya, kami pa'y mo harvest. Di pa gyud kami ang mukaon. Kunya, balik na ko sa central office, ana na ko sa HROD, BHROD. Yan ako, magbalik-balik maning kuan. Bisan asa mi adto nga eskwelahan, magbalik-balik ang reklamo sa admin task. Unsa man gyud tinuod? Imo sila ay ayaw kaguol kay kuan. Naantay administrative officer nga 5,000 ka buok. Nga natay mo abot nga administrative officer nga sunod tuig nga kuan na pod 5,000 na pod pero ato nang tungaon 3,000 administrative 2,000 planning katong na sa speech kanina na. Ano ko ma'am? Kadjot lang mama, 47,000 approximately 47,000 plus ang ato ang eskwelahan. 5,000 ang imuhang EO. Kaunon ra na imuhang 5,000 sa kadaghan sa imuhang eskwelahan. So unsa may epekto ana? Siya ay sige ay lang kaguol kay i-cluster na mo ang mga eskwelahan, nya assignan og EO, nya makuan na sila. Yan ako dili, anak ko. So di ko, unsa man gyud yung mga ginareklamo nga admin task? Kaya na siya. Dugay kay siya nakabalik. Tagaan na mo siya adlaw, semana, bulan. Namin sa yaha. Ilista. Pila ka buok ang ginapabuhat sa maestra nga admin task. Pila ka buok? Pila? Ganito? Ha? 56 kabuok. 56 kabuok. Naging na ako siya. Ko, ma'am, kanang 56 ni mo kabuok na admin task ba? Naman na siya basihan sa balaod. Yan ako, kay kung wala na siya basihan sa balaod, tanggalan na ninyo. Kaya nga na ipabuhat man na ninyo sa kuan, sa mga maestra, nga wala man na ibasihan nga sila ang mabuhat, ana. Ingon siya na, sige, maglingkod mi sa lawyer, legal, amo ang i-review. Gitagaan na mo siyag adlaw. Kaluoy sa Ginoo, hantod karon wa pa sila nahuman. Pero doon na siya update. Katong nag-meeting mi, ningon siya, ang 56 ko no, nahimo nilang pila? 11 na lang kabuok administrative tasks ang naay basihan nga ang maestra gyud ang mubuhat. So from 56 to 11 and interim guidelines will be issued so that dili mo lat-an sa division sa pagpangayo o kung unsa man ang ginapangayo nila. So interim guidelines will be issued significantly and immediately reduce admin tasks of the teachers.
Pagkahuman, doon na sila'y kanina kuha naman po ni namo sa inyo ha sa kanang mga consultation namo sa field. End of school year rights was already included into the official school days of the current school calendar. So dili siya magawas sa school days ang end of school year rights. Shine. Na sila reklamo, Shine. Isulat, Shine. Isaba man sila. And then, this one. We made sure that in this year's school calendar, teachers will have 30 straight days of rest during the break. Without any DepEd activity that requires volunteer work. Ay mong kaguol kay principal, kaya kami bahala niya. All activities with voluntary participation is scheduled after the said 30-day break. So, kung ambot o kanang ganahan pa ba mo magbasa og department order, pero katong department order nga naa didto ang school calendar, makita ninyo dunay 30 days didto nga walay nakabutang nga activity. And we intend to release a memo sa ato ang regions, divisions, and sa ato ang mga school heads and principals that they must answer if there is any complaint nga gipa-report ang teacher during the 30 days na break. Lang, ma'am. Dili 60. Kaya nga naman, 30 naman ang sick, o niya, 30 ang BL. Mao man ay naa sa tanan empleyado. Ikonsulta na mo ang civil service. 15-15. So, you get your 15-15 plus your service credits. And then, we are about to sign a memorandum of agreement with SISG, with a dedicated Nay, GSIS nga representative diri, wala. Wala? Hello, wala? Oh, nahadlok to. Nahadlok to kay ang pinakakusga na mambabarang nabiya diri. Grabe po sila. Huwag sila kapadala. Kibalo sila nga sila ang latan diri karong buntagan, no? We are about to sign a memorandum of agreement with GSIS with a dedicated and exclusive lane for teachers in all branches of GSIS. And there will be an assigned team in GSIS to exclusively handle teachers' concerns. And we are currently developing a website that will provide free legal aid for teachers in terms of loan contracts. So if you want to consult, you go online dito sa platform. It will be a permanent platform. Paghawa na ako sa DepEd, ibili na mo siya sa Department of Education, wherein pag online ninyo, naapoy lawyer nga mutubag sa inyo sa inyong mga pangutana. Kaning ulahi, di lang kayo ko, ay lang kayo magtuoan ni ha, kay bisan ako, di ko matuoan ni hantod, makita na ako
sa ilaha nga tinuod yun nga nabuhat na ninamo. We are now developing an automated system for an objective selection in the hiring and promotion of teachers. So di na mo kinahanglan magpalit og litsyon niya panghatag para kakinsa lang kay para ma-hire mo o ma-promote mo. Pero ay sa mong palakpak ana kay tanawon sa nato. Ug mabuhat bagid ni nila. Og ang katapusan kagahapon namin dito sa kuan Senate nagpresenta mi sa budget. Nagpasalamat mi sa tanan miyembro sa ato ang Senate of the Philippines sa pag-approve nila sa budget sa Department of Education. Ato silang pakpakan. Kanya kagahapon, nakita na ako si Senator Amy Marcos dito sa Senado. Nagingnan ako siya, ay ko, nakibuhaton ugma. Yan na siya, naagod pirmigod, kaya na may hearing diri pirmi sa mga budget pa, plenary pa. Yan na kung ganahan ka mauban na ako ugma dito sa Bohol. Yan siya, mag-unsa man ta dito sa Bohol. Uban lang good, uban lang. Nya, kagabi pag-abot niya diri sa Bohol, ana na dayon ko kanang mangayo mi sa imuha og panglechon manok ba. Anya ningon si Senator Amy dayon nga tagpila man ng kuan lechon manok. Yan ako kanang Teachers Month kana kung pangmerienda lang good uy. Pangmerienda kay National Teachers Month baya. Yan ingon siya, sakto na nang tagsa kalibo para sa ato ang mga teachers diri sa ana na. Kibaw mo, wala man tayong kwarta na ikahatag ba, pero kanang ako na gyud ang pinaka number 1 racketeer kay dadoon sa nimo diri. Adto lang gud tagod sa Bohol gud. Ya, pagkahuman pag-abot dinhi, pwede may mangayo. So, sakto na ng tag sa kalibo. Anak ko, okay na kayo na 1,216 teachers. Tama ba ni? Di tingali ni tama. Oh. Shine. Mali daw yung listahan. 2,000? Ha? Tama ni? Ingon, kadjut lang. Assistant Secretary versus Assistant Secretary Fajarda versus Assistant Secretary Bringas. Ingon siya 2,000 daw. Ingon ka 1,216 teachers. Teaching and non-teaching daw ni. Plus principal. Pagsabot sa mong duha, pila kabuog ning hataganan, basta. Bisan pila man naamoy regalo, Happy National Teachers Month, gikan kay Senator Amy Marcos. Ma'am, ikaw nang bahala sa amin, ma'am. Pabungol-bungol na yun, Ma'am. Okay na kami, ma'am? Okay. Nagkasinabot na mo, sir? Mo lagi ni problema sa DepEd ba? Okay. Basta na
Naitag sa kalibo, tanan, para sa National Teachers Month. Gikan kay Senator Amy Marcos. Napay bugas. Kajot lang ma'am ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lang kabuok ang sako sa bugas. 2,000 kabuok ang... Naa sila tanan bugas? O naa daw bugas tanan? Ma'am, kajot lang ma'am. Kanang murag tagsa ka kap lang siguro nabugas no kay kana raman. Tunga-tungaan daw na ninyo sa tagsa ka kap lang. Asa man uban ani, Senator? Asa man ang uban ani? Kay panigurado. Asa man ang uban? Naay voucher. Na daw may voucher. Okay, nya. I-claim daw ninyo ang inyong bugas. Okay, sige. Doon na pa na. Ako na yun ang pinaka-racketeer ba, no? Ay mo kaguol sa sunod, mangita na po kong senador. O, doon na dahil mga make-up para sa ato ang mga teachers. Apil ang lalaki, ihatag na ninyo sa inyohang mga uyab ug sa inyohang mga asawa. Mga kaigsuunan, magmadasigon kita sa atong tinguha nga itukod ang usa ka nasod nga mobarog sa kabataan ug mga kabataan nga moalagad sa ato ang nasod. Ang tanan nga atong ginabuhat alang sa Dios, sa nasod ug sa matag pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much, Vice President and Education Secretary Sara Z. Duterte. At this point in time, ladies and gentlemen, we shall now have the photo opportunity together with our guests and teachers from the Visayas region. To start with, we request everyone to rise, and we would like to request the Vice President and our guest on stage to stand in front for the crowd shot. And after this photo, we would like to request the DepEd officials and guests to please prepare for the next photo opportunity.